Judy, kwento mo muna sa amin kung ano ang naging love life mo bago dumating sa buhay mo si Eric. Ang kwento ko po ay, nag-asawa po ako ng 16 years old. Aha. Okay naman po ang magkasama namin kasi mabait naman po na unang pangasawa ko, walang bisyo. Oo. After po 20 years namin nagsama, natuto pong magbisyo. Oh. Barkada, inom. Hanggang sa natuto po siya saktan ako ng babae. Ay. Nagkalaro pa kami 5 anak. Di ko na po nakayanan, nakipag-iwalay na lang po ako. Okay. Tapos after po ng 2 years ng pag-iwalay namin, may dumating naman pong iba. Pangalawa po, na okay naman po magkasama namin. Oo. Nagkataon po na nilipat po siya ng ibang destino kasi pulis po, ibang destino, napalayo sa akin, nabira po siya umuwi. Natukso, nagkaroon ng babae uli. Hala! Nakipag-iwalay po ulit ako. Okay. After po noon, mga 2 years, si Eric po, di ko po alam na nagchat-chat na po sa akin kasi bagong baba sa barko na nagchat-chat po siya sa akin. Nakita niya raw po ako sa page ng single mom na hindi ko po alam na akala ko po foreigner siya kasi maitim, habang buhok. Sa dami ko pong sa spam, siya po napindot ko. Nag-hi siya sa akin. Oo. Sabi ko lang, tagal na pala nito. Sabi ko, February pa. March ko na po yun na basa. Ilang taong ka niyan? Nung... 56 po. Hindi, noon 56 years old Nakilala ka. ko po siya 56, 30 po Oo. si Eric. Oo. 30 si Eric, 56 years old Opo. ka. So sa Makatiwid, ilang ano ninyo? 26 po. years. 26 years ang ano nyo, pagitan Agwata nyo. po. Batang-bata talaga. Ano Pero ilang taon naman yung mga anak mo noon? May mga anak ka na, 6, no? Opo, 5 sa una, 1 sa pangalawa. 36 po yung panganay ko, tapos 34, tapos 32. Oh. Kaya medyo parang ano po Parang ako, magkasingidad na. matanda pa po yung panganay ko. Matanda pa yung panganay mo kay Eric. Opo. Naku po. Anong kinabubuhay ninyo noon? Meron po ako sariling business na computer shop po. Okay. Yun lang po ang pinag-aanuhan ko. Oo. Kakakitaan. Oo. Noong mga panahong yun, Opo. yun ang pinagkakakitaan mo. Opo. Si Eric Sima naman. Opo. Oo. Sa paano kayo nakakapag-usap noon kung seaman siya? Nasa barko siya noon nung nakita mo siya sa spam na napindot Hindi mo po, siya. kabababa lang niya po ng barko. Nandito siya. Kababa niya lang po ng, po siya, February 14. Valentine's Day, Tapos po nag-chat sa akin, di ko po siya March ko po nabasang chat niya sa akin. Oo. Nung nag-pandemic na po. Oo. Kasi bawal po lumabas yung matatanda. Oo nga, tama. Naglilibang po ako ng cellphone hanggang sa Oo. pumunta po ako sa spam. Siya po nakita ko. Sinagot ko po yung chat niya sa akin. Sabi ko, sorry, ngayon ko na nabasa yung chat mo. Tapos sabi niya po, salamat, sinagot ako ng mahal ko. Sabi ko, bakit mo ako mahal ka? Unang pagkakataon pa lang, mahal na ang tawag sa'yo. Opo, sabi ko, bakit mahal, di pa kita nakikita? Oo. Sabi, hindi mahal na kita. Sabi ko, paano mo ako naging mahal? Akala ko naman po, nakikita niya ako kung saan niya ako nakikita na nag-spy sa akin o ano. Sabi niya, hindi kasi may picture ka, nakita ko sa page ng ganito. Ay, umalis na ako doon, ayoko na doon kasi maraming manloloko. Oo. Sabi niya, ibahin mo ako. Sabi niya, subukan mo ako kasi first time ko palang magkaroon ng shota. Tawag na sa'yo, girlfriend niya. Girlfriend Opo. ka na niya. Sabi sa ko, una pa lang nyo. Opo, sabi ko sa kanya, Iba huwag kang din naman, ganyan. ano? Sabi ko, gano'n manloloko kaya tayo, PA kaya tayo. Sabi ko sa kanya, hindi. Sabi niya, totoo na, love at first sight ako sa'yo. Saan? Sa picture mo. Yung pinakatayin po sa akin yung picture ko. Okay. Sabi ko, sabi ko, ang tagal na yan, 2017 pa yan. Sabi ko sa kanya, bakit ka na love at first sight sa akin? Sabi niya, basta di na ako matulog. Mulot nakita ko yung picture mo. Sabi ko, bahala ka dyan. Anak na kita eh. Sabi ko, manloloko ka. Sabi ko sa kanya. Ano sagot sa'yo nung sinabi Sabi niya, mong hindi anak? mahal talaga kita. Sabi niya, maniwala ka. Sabi ko, naku, pare-pares kayo mga lalaki. Biyuda ako, may asawa ako, nakapangalawang asawa na ako, may mga anak ako. Wala akong pakialam sa nakaraan yung nararamdaman ko. Sabi niya, sige nga, sabi ko, kung totoo ka, mag-video call tayo. Ayaw niya po talaga. Ayaw niya mag-video call. Kasi po pangit daw siya, maitim, ganun. Kasi kabababa lang po yan ng barko. Oo. Sabi ko, balik kung pangit ka, sabi ko, kung mahal man kita, ay talaga mahal mo ko, hindi. Kung mamahalin kita, sabi ko. Hanggang sa araw-araw na po, sa loob ng 9 na buwan po namin pagchat-chat, wala po siyang absent, ma'am. Hanggang gabi, hanggang alas 2 madaling araw kami maabot. Ibang klase din pala, no, Opo. Teka muna, ikwento mo sa amin. Yung sa wakas, nagkita na kayo. Ayan, nagkita kayo, di ba? Opo. First time.
Oh, ano nangyari? How did that happen? Nagkita po kami. Nag-date kayo sa online, nag-date kayo. Nagkita po kami, ma'am, sa simbahan ng Quiapo. Doon po Oo. kami nag-first nagkita. Nagulat po ako sa kanya kasi hindi ko naman siya ganong kilala dahil iba po ang picture ng Facebook at personal. Hindi ko po alam, sabi ko. Pero nakita mo na yung picture niya. Oo, iba. Tapos sabi ko, nandito na ako. Sabi ko, loko-loko yata ito, hindi nakikipagkita. Sabi ko, uwi na nga ako. Hindi ko po alam, pinagmamasdan niya na pala ako nakatago sa may poste. Aha. Tapos, kung ano na nasa isip niya, laking babae pala nito, sabi niya sa akin. Oo. Tapos, hindi ko alam, umiikot siya sa likod ko, bila niya po ako inakbayan, nagulat po ako, kaya po yun eh. Oo Akala nga. ko po, siniko ko po siyang ganyan. Oo. Sabi ko, bastos ka. Sabi niya, si Eric ako. Sabi niya sa akin, ay, sorry, sabi kong ganun. Ikaw pala yan, kasi ibang mukha mo. Oo. Sabi ko, nakasimba tayo. Nagsimba po kami. Teka muna, Ma'am, sandali. sa Teka muna, bahay. Ang bilis mo. Teka muna. Anong itsura niya? Nakita mo, first time eh. O anong itsura niya? May mukha naman po, pogi naman. Ay, pugi. Kahit maitim po siya, may itsura, Talaga? parang Bombay. Oh, eh di, anong feeling mo na ano? Oops. Okay, nakinilig po ako. Kinilig ka dahil may itsura. Opo. Sabi ko, Okay. hindi man pala siya pangit, ba't ayaw magpag-video call sa akin? Aha. Sa isip oo. ko lang po yun. Oo. Tapos niyayak pa siya magsimba. Tapos Oo. namin pa magsimba, sumama siya sa akin sa bahay. Sa bahay mo. Opo. Okay. Tapos piyak lang sa mga anak ko. Pero yung mga anak ko po galit, kaya lang nilakasan ko yung loob ko, ipinakikita ko sa mga anak ko na totoo po siya. Hindi siya yung sa Facebook lang na, yung kwento-kwento lang ba? Kaya nga, anong naging reaction ng mga anak mo? Yung bakla ko po, close Oo. agad sila. Kasi nag-chat sila lagi eh. Oo. Pero yung ibang anak ko galit po. Galing. Opo, sabi nila Hindi, pinakitaan ba siya na ano, nung pagdating, hindi, nagpunta sa bahay niyo, di ba? Pinakitaan ba siya ng hindi maganda? Nung Hindi pa mga po, anak mo? kasi dalawa pa lang anak kong kasama ko sa bahay, yung wala pang asawa. Oo. Kinabukasan po, sinama ko doon sa mga anak ko, kasi malapit lang din sa amin. Oo. Pinakilala ko po, una po di maipintay yung mga mukha ng mga anak ko. Aha. Kasi first time na nakita. Oo Pero nga naman. ito kasi yung ano ko, tahimik po siya. Pag di mo siya kinausap, Si Eric, opo, tahimik. hindi po siya kikibo. Oo. Hanggang sa nag-inom, hanggang na ano nila, mabait naman pala. Hanggang sa naging kasundo na po nila. Ako na po ngayon kaaway nila. Oo. Kasabi nila, pag inaway ko daw yon, ako daw kaaway nila. Kasi Teka sobrang bait muna, po. ang kaaway mo din nung una, yung nanay ni Eric, di ba? Opo. Kasing edad mo. Opo, 61 po. Yung Ako, mami 60 po niya. ako ngayon. Oo, paano yun? Nung ikaw naman ang dinala ni Eric dun sa kanilang bahay. Nung sa text po, nagsabi sila sa akin na nalulungkot sila dahil binata yung anak nila, wala pa naging girlfriend, ako pala, bakit sa matanda pa raw? Okay. Ang sagot ko naman, di ko naman po pinilit yung anak ninyo. Oo. Sabi ko, kasi sinasabi ko po sa kanya na matanda na ako, ang katuwiran niya po, yung tinitibok daw ng puso niya, sinusunod niya. Aha. Yung dinala po nila ako sa bahay nila, nahiya pa nga po ako dahil siyempre may edad nga po sa akin. Siyempre, Pero oo. awa naman po ng Diyos, sinalubong naman po ako, inakap po ako, inalikan ako, sobrang bait po nila. Wala pa akong Nung mga masasabi. magulang ni Eric? Opo, pati Talaga ba? yung mga kapatid niya na galit sa akin. Oo. Na yung lalaki po talaga, galit na galit sa akin. Oo. Kasi pag tumatawag sa akin si Eric, nagagalit po siya na, ano naman niya, kausapan mo yung matanda, susuntukin na kita, Manong. Ang dami-daming bata dyan sa matanda. Naririnig ko po yun. Oo. Kaya sabi ko, Nasasaktan ka? siyempre Nung po. narinig Opo, pero ang pinangahawakan ko po yung salita ni Eric na wala akong pakialam sa kanila. Ikaw ang pinapakialaman ko, ikaw ang mahal ko. Kaya lang po ang inaano ko noon. Aba, talaga naman, ano ha? Ano naman ang mga ginawa mo para makuha mo yung yung mga magulang niya para magustuhan ka? Nakikisama po ako sa kanila, nakikipag-ano po ako sa kanila na pinapangako ko po sa kanila na mamahalin ko anak nila, na kahit na ganito kong edad ko, hindi ko po pababayaan. Sabi ko, magkasakit man, kahit kayo mahal niya, mahalin ko rin po kayo. Awa naman na po ng Diyos, tinanggap naman po nila ako. Pero teka muna, sa ating dalawang sikreto natin. Na-inlove ka ba talaga sa kanya nung una? Nung una Talaga po, bang na-inlove ka agad? nung una po, hindi sinabi ko naman po sa kanya yun eh, na wala akong gusto sa'yo, pero tatry ko sa sobrang bait po niya, Tita Mel, napamahal na po ako sa kanya. Paano mo sobrang bait? Ano ba Siya ibig po sabihin naglalabas sa sa bahay, nagluluto, naglilinis. Tagang pinapakitaan po talaga niya sa akin na tagang mahal niya ako.
Kaya sabi ko, bakit papakawalan ko pa to? Bihira ka makakita ng ganito lalaki. Binata pa. Oo. Ako pa ang una naging girlfriend. Oo, wala Sa pang ed- sabit, walang anak. sa edad kong ito, aarte pa ba ako? Oo. Pinag-aralan ko po siyang mahalin. Oo. Awa naman ng Diyos, ako na po patay na patay sa kanya ngayon. Pag umalis, pag Eh, alis si niya po. Eric naman, anong mga ginawa niyang hakbang para mapalapit siya sa mga anak mo? Pag magbe-banding-banding po kami ng mga anak ko, Oo. nakikipag-ano po siya, bawa sa inuman, nakikipag-jamming po siya, kahit ayaw niya, ginugusto na lang po kasi hindi po siya sanay uminom. Oo. Kahit sobra-sobra na po, sige lang po siya. Tapos sabi ng mga anak ko, Mama, mabait naman pala yan eh. Akala namin sira ulo o ano. Oo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong humusga ng tao. Kasi hindi lahat pare-parehas. Kagaya nga. ko, hinusgahan ko rin siya na akala ko hindi siya totoo sa akin. Niloloko ka lang, oo. Niloloko si chat lang yan eh. Pero meron ba, teka muna Judy, meron ba isang pagkakataon na napatunayan mo na talagang mahal ka? Ano yun? Paano mo napatunayan na talagang mahal ka niya? Kasi lahat po ng sinasabi ko sa kanya, nasusunod po eh. At saka, wala ko nakikita sa kanyang ikagagalit mo na pagdududahan mo eh. Talagang super, super po, wala po ako masasabi. Kaya sabi ko, thank you kay Lord. Na Talaga ba? binigay yung hiling ko. Talaga? Napakaswerte mo naman talaga. Eh, teka, kasi siya ang ano eh, di ba siya rin nagsusustento sa nanay niya, tsaka sa mga kapatid niya? Opo. Oh, paano ka? Kasi 3 po silang sa barko. Yung kapatid niya nag-aaral po, sinusustento, tsaka nanay na lang niya. Oo. Bali, 2 na lang po nasusustentuhan niya. Oo. Yung sa akin po, meron din po siya nabibigay. May sustento ka rin. Opo, pero mas malaki po yung sa magulang niya, siyempre, kasi may pinag-aaral po siya. Para sa'yo, okay lang yon. Okay lang po, kasi naintindihan ko naman po eh. May pinag-aaral siya. So kahit na pagdating sa dun sa pag-uusap ng pera, kaperahan, eh maayos din naman siyang kausap. Ay, opo, wala po kami pinag-uusapan tungkol sa pera, Tita Mel. Aha. Basta ang sabi lang namin, kung ano lang tama para sa magulang mo, ibigay mo. Yung para sa akin, yung tama, ibigay mo sa akin. Oo. Na alam mong hindi malalamangan ko yung magulang mo kasi ayaw ko magalit sila sa akin. Oo. Yan po lagi ko sinasabi sa kanya. Oo. Ako po ang tumatanggap na alote niya ngayon at ako nagpapadala sa nanay niya. Ikaw nang Opo, gumagawa bali pang 3 sakay niya na po ito. Nakilala ko po siya. Pangalawang sakay niya. Oo. Itong pangatlo po, kami na po nagsasama. Pang 4 years na po kami sa March 10. Matagal-tagal na rin Opo. pala, no? Oo. Ano naman ang masasabi mo sa mga taong, alam mo na, naghusga doon sa agwat ng inyong edad? Hindi mo rin masisisi, Opo, di ba? opo. Kasi napakalayo ng agwat eh. Ang masasabi ko lang po sa kanila, okay lang na manghusga kayo. Basta tingnan lang ninyo yung taong nagmamahalan. Tapos, hindi lang naman ako nag-iisa eh. Marami na kami ngayon. Oo. Sabi nga nila, mas masarap daw mahal ang matatanda at may experience kaysa bata. Oo nga, pero ikaw din, pahirap siya pakituhunguhan. Kasi nga bata eh. Hindi ka ba ganun yung, siyempre ninenervous ka. Bata, una-muna bata, pogi pa, sabi mo, may itsura pa, mabait pa, todo-todo pala. I mean, lahat nandoon na. Opo. Eh, siyempre, hindi ka ba ninenervous? Siyempre, hahanap ng bata yan. Siyempre, gugustuhin yan magkaanak ng sarili niya. Di ba? O paano yun? Hindi ba nakakarindig isipin Nung yun? una po, Tita Mel, nagdududa din po ako. Siyempre, laking probinsya siya, baka ako ginagamit lang ako dahil wala siyang pamilya sa Maynila. Dahil nag-apply siya, baka sa akin lang tumitir dahil kailangan niya ako. Oo. Pero nung nagsasama na po kami, nakita ko po, totoo po siya sa akin. About po sa anak, lagi ko sinasabi sa kanya, hindi kita mabibigyan ng anak. Bibigyan kita ng babae, mapapangasawa mo. Okay lang ako, tatanggapin ko na. Hiwalayin mo ako, basta maging maayos ang buhay mo. Ang katuwiran niya po, hindi ko kailangan ng anak. Ang kailangan ko, yung nararamdaman ko sa puso ko, ikaw ang mahal ko. Ayun lang po lagi yung sinasabi sa akin. Aba, naku naman. Sana all, ano? Pero teka, ano ba yung pinakamasakit na salitang narinig ninyo, no, tungkol sa inyong relasyon? Siyempre, marami nang nakakaalam niyang relasyon ninyo, di ba? Nung una po, ang sabi sa akin, lalo sa mga kasamahan ko, mga kaibigan ko, piniperahan lang daw ako. Oo. Ayun pong pinakamasakit. At saka,
nanay na daw ako, lola na raw ako. Swerte ng lalaki, may lola na, may nanay na. Oo. Sabi, apo, may ano ka na, may apo ka na. Ang sagot ko naman po sa kanila, bahala kayong humusga, basta ang pinakikisamahan, ang nakikisama sa akin, yun lang ang papakinggan ko. Aha. Yun po. Pero marami ka palang nadinig din, ha? Opo, marami din po. Siya, sobra. pag nadidinig niya yung ganun, ano reaction niya? Ano po siya, bingi. Wala siyang pakialam. Aha. Dahil ko po siya niloloko, di ka ba na, pinasabihan ka ng mga ganito na ang tanda-tanda na ng inasawa mo, bata-bata mo pa. Oo. Di ka magkakaanak, wala akong pakialam sa kanila na ito lang lagi ko sinusunod. Lagi niya po sinasabi yun sa akin, puso lang daw niya. Love at first sight ako sa'yo, ikaw unang babae, ikaw ang huling maging babae sa buhay ko. Ayun lang po lagi yung sinasabi sa akin. Talaga, una kanyang girlfriend? Opo. Ay, talaga naman, ano? Mahirap ipaliwanag, ano? Kaya di nga po ako naniniwala, Tamil, sabi ko sa edad mo niyan, sa tanda ko to, marami akong bata pa na gano. Mismo magulang niya, kapatid niya nagsasabi, hindi kasi hirap ng buhay po nila rin sa probinsya. Oo. Kaya parang Ang di na ba? pagkakaalam mo, hindi na siya sasampa ulit, di ba? Opo. Ibig sabihin, sasampa, hindi na siya magbabarko, hindi na siya pupunta ulit Hindi sa po, barko. ang ano niya sa akin, last na sakay niya na, Oo. kasi gusto niya na mag-business na lang, gano'n, magsama na kami ng matagal. Mm-mm. Kaya lang, kailangan pa ng kapatid niya dahil nag-aaral pa yung kapatid niya. Kaya sabi niya sa akin, konting tiis lang tayo. Oo. Sabi, darating din ang panahon na magsasama tayo, na tayo talagang dalawa na magtatagal. Oo. Ayun po lagi yung sinasabi sa akin. Oo. Ano yung pakiramdam daw na marami naman siyang obligasyon? Oo nga. Asawa mo siya, pero siyempre, inuuna niya yung kanyang kapatid, yung kanyang mga magulang. Wala naman po, kasi about sa pera po, wala naman kami pinag-uusapan kasi may sarili naman akong kita. Sa bagay. Parang hindi ko naman, mga anak ko naman nagbibigay naman sa akin kahit papano. Talaga ba? Opo, may anak po ako na sa Israel. Oh. Kahit papano naman po nakakatulong sa akin. Kaya, bali wala po sa akin yung mga pinapadala niya o ano. Basta siya, nagbibigay din po siya sa akin. Oo. Paano ngayon yan na nasa barko siya ulit? Paano ngayon kayong dalawa? Kaya ba? Mahirap, di ba? Pag wala nasa po, kami, barko, wala po mahirap. siyang signal after Oo, 1 year. mahirap yun. After 1 year po, bago kami nagkakausap. Saglit lang po, minutes lang. Oo nga. Mag-I love you lang po siya, kamusta ka na, ganon. Tapos wala na. Tapos 1 year uli, hanggang sa makababa na siya. Oo. Yun lang po ano namin. Basta parents na lang niya po ang contact ko tsaka mga kapatid niya. Oo. Yun na lang po Kailan mo siya inaasahang uwi? 2025 pa po. Aba, Tagal pa. Dalawang taon Bagong pa. alis lang po siya eh. bagong Kaalis pa lang alis. niya. Di, mahirap ba ngayon na wala? Sanay na po. Yung unang-una, yung una po namin, medyo ano po ako kasi 2020, Oo. 21 umalis po siya, 22 dumating. Nagdududa po ako na baka di na ako balikan. Oo nga. Sabi ko baka di sa akin dumiretso to, baka ginamit lang ako. Oo. Baka umuwi lang sa akin dahil kailangan niya ako. Pero awan naman ng Diyos sa akin po siya umuwi, di sa kanila. Talaga? Kaya nung pag-uwi niya po, dila niya ako sa kanila. 3 months po kami doon. Oh, okay. Kanila. Ano ngayon ang masasabi mo dun sa mga taong nanghusga sa'yo? Ah, Na, alam mo na, yung mga nagsasabi, syempre, ay, hindi, magtatagal yan. Yung hindi naman pwede yung ganyan. Anong masasabi mo sa mga ganyan? masasabi ko lang po sa kanila na mamatay kay Senggit. Dahil talagang mahal ako ni Eric. Oo nga naman, ano ha. Doon naman sa mga, alam mo na, yung mga single pa, tulad ko, Ay. yung mga matatandang dalaga, yung mga malungkot, naghahanap ng makakasalo sa buhay. Ano naman, Ang mapapayo ko naman po, wag po kayong maghanap. Hayaan niyo pong kusan dumating kasi pag naghanap po tayo, hindi po yung para sa atin. Yung kusan dumating po sa atin na bigay sa taas, ayun po ang naasahan natin na yun ay atin habang buhay. Ayun ang po masasabi ko. Talaga naman. Ay, sana all talaga. Naku, Judy. Pinagpala ka talaga ng Panginoon. Thank you po. Maraming salamat, Judy, ha? At ibinahagi mo sa mga televiewers natin yung napakasayang kwento mo ng pag-ibig. At syempre, kami talaga ay mananalangin na yan ay maging forever. Thank you Thank po, you. Tita Mel. Ang ganda naman ng iyong experience, no?